Tinanong po siya ng isang kit supervisor namin during the start of the session of the town hall. Tinanong po siya directly, can you assure us na magkakaroon kami ng security of tenure? You can ask him ano pong sinagot niya nun. Ano po sinagot niyo, attorney? Ang sabi ko, Your Honor, merong trabaho para sa kanila. Hindi nga, can you assure? Ang tanong, dapat yes or no? Yun lang po ang sabi ko. Because I cannot, siyempre mag-a-apply sila, Your Honor. Hindi ko sasabihin na desisyon ng isang kumpanya. Pero dapat i-guarantee nyo, Mr. Salvosa, kayo yung pagkore. Kasi kung ayaw bigyan ng license yung nag-apply para ng casino, na private franchisee or franchise, magkaroon ng private franchise sa casino, pag yung ginawa, walang magagawa yun. Yes, So Mr. it's you call the shots. Pwede yung sabihin, sige, bago namin kayo aprobahan, kailangan i-absorb nyo certain numbers of employees. Yes, Mr. Pwede Chair. ilagay doon sa kontrata. Kasama ho At yun sa usapan. walang magagawa itong mga gustong mag-apply ng casino. Dahil pala, kayo nagpapakasasa sa pera na pinagpapagulan nila. Hindi ba kabalas to ganyan? Ang mababa Meron pong tumatanggap sa amin ng 12 years po pero nasa 9-7 lang po. Same po kami ng trabaho pero magkaiba po kami ng sahod. Kita niyo yan. Samantalang yung mga board of directors ninyo, pag isuman natin pinaka-average, pinaka-minimum, 208,000, twice a week lang mag-report. Thank you, Mr. Chair. At wala man lang daw consultation before all this happened. Sana meron man lang consultation bilang respeto sa kanila, bilang pagpapahalaga sa kanila because they've been serving PAGCOR for so many years. Thank you, Mr. Chair. Sa katotohanan po niyan, Mr. Chair, there is no privatization at this moment. Yes, the management of PAGCOR plans to privatize our casinos, and that has been pending in the Senate and in the House since 2011. But have they been consulted? Wala pang privatization ngayon, so hindi pa ho yun. Hindi nga even, no, Attorney Salvosa, nagpaplano pa lamang kayo, sinasabi niyo na sa kanila para hindi magkaroon ng uneasiness, Yes, Mr. Chair. anxiety. Kasi chichismis yan, uy, magkakaroon pala ng privatization, magkakaroon ng bulong-bulungan, yung iba hindi na mapakali, siyempre may mga pamilya, may pinapakain, may pinapaaral yan, may sinusuportahan, magkakaproblema na sila, uy, mawawalan na kami ng trabaho. Dapat that has to be explained to them. Ito yung plano, mga kapatid, ito yung mangyayari pag sakali na tuloy ito, o ano ba sa inyo, ang tingin nyo, mag-contribute kayo, magbigay kayo ng inyong opinion tungkol dito. Kailangan kasama sila doon sa plano ninyo. Yes, Mr. Chair. But Get them involved, but hindi nyo ginawa eh. yes, Mr. Chair. As of this moment, we are not yet talking to them about the privatization because there is no privatization. Pero that there's happened. been a plan. Yes, Your Honor. But Kaya nga, yun ang sinasabi ko. Sa planning stage pa lamang, ini-involve nyo na sila. wala pa ho kasing Maski concrete na plano, no. Mr. Chair. No. Nagpaplano pa lamang kayo, ini-involve nyo na sila. Okay, Mr. Chair. Put yourself in their shoe. At ikaw ay mayroong pamilya. Your work, your job is at stake. Yes, Sa Mr. Chair. pagpaplano pa lamang na ipaprivatize na to, nandun agad yung, siyempre makakalat yun sa kanila eh. Uy, next year ba, pag nag-privatize na to, may trabaho pa ba kami? O, yung mga misis nila, mga anak nila, magkakaproblema. Dapat nag-usap-usap, wag yung kayo-kayo lang. Mahilig kayo naman kayo-kayo dyan sa PAGCOR eh. Di ba? Pero pag sa mga pogo and all, ang bilis-bilis nyo. Yes, Mr. Chair. Hindi dapat. Dapat may involvement. Your Every move na gagawin ninyo na maapektuhan yung mga empleyado, they have to be informed. They're part of the stake. They're Yes, Mr. Chair. considered stakeholders. Your Honor, please. They're part of the family. Yes, Your Honor. Your Honor, please. Actually, nagsimula yan when our chairman actually held a town hall meeting specifically to inform the employees of what will happen, of what's the circumstances behind not the privatization of New Coast, but the closure. The application of the owner of the hotel, nag-apply po kasi yung owner ng hotel ng lisensya. Kaya nabigyan sila ng lisensya at yung aming branch na nandun na nag-ooperate, yun po ang isasara. Yun lang po. Bakit hundreds ang na-display? Sige, would you like to react? Who would like to react? Mr. Samson or Mr. Alvarez? Mag-react ba ako? Actually, ang PAGCOR ay nag-ooperate sa dalawang sistema. O tatlong sistema pala. Una, yung integrated resort. Pangalawa, yung 100% PAGCOR casino. At pangdalawa ay yung tinatawag na PAGCOR with proponent, private proponent. Okay. Ito pong sa New Coast po ay nag-ooperate po ito pag PAGCOR with agreement with a private proponent. Hindi po siya basta-basta na sinasabi nila private na to, ipa-privatize na to. Kasi po to, may agreement po to na ang proponent po ay magbibigay po ng building at yung gagamitin namin, kami po ay nag-ooperate. So, ang hatihan usually dyan is 65-35. Per 65% sa PAGCOR or 35% sa private. Pero pag naging integrated casino po yan, magbabaliktad po. 75% na lang po, 25% na lang po ang PAGCOR.
at 75% to mapupunta po sa private. Ganun po ang magiging sistema. Bababa po ang kikitain ng gobyerno dito sa new cost. Pag ganun mangyari, at sa katunayan, yung sinasabi po, Kung lumilitaw, binibenta na. opo, Sa ibang, binigyan po sila ng provisional license pero hindi pa nila napatutupad. Kung ano po ang nakalagay doon sa provisional license. Una, yung 250,000 na square meter na requirement. Wala pa po. Pangalawa, yung absorption. Hindi po kami na-absorb ng private. Ang ginagawa sa amin is mag-apply ka. Kung tatanggapin ka namin, hindi. Parang ganon. Tapos, nagbibigay po sila ng sweldo na parang hindi naman katanggap-tanggap na applyan. So parang sinasabi, wag na kayo mag-apply sa amin. Ganun po nangyayari ngayon sa new cost. kaya nga, I will file po a resolution, separate resolution, para i-question po yung wisdom ng PAGCOR na ipaprivatize itong mga remaining PAGCOR casino. Tama nga naman, nakikita ko yung sense ng sinasabi ni Mr. Alvarez na nasi-short change dito ang ating gobyerno, nababaliktad. Imbis dapat ang gobyerno natin mas malaki ang share, mas malaki ang share ng sa foreign entity o kung sino yung private owner at kung lumilit na lang yung share ng gobyerno natin. And plus, nadi-display sila, Mr. Salvosa. So, walang kasiguraduhan kasi they are asked to resign and then, of course, you're free to apply. Pero walang garantiya yun na i-absorb sila ng bagong owners na na-privatize na nga, na casino. Mr. Anong Chair, guarantee? yung pong placement or yung paglipat ng mga empleyado namin sa bagong operator, that is also part of the agreement. And because, of course, our employees are experienced already and already actually working there, doon mismo sa casino na yun. Actually, yung nag-apply, lahat po na nag-apply doon ngayon ay 100% inabsorb. And then, aside Okay, from that, tumatawa si Mr. Samson. Mr. Samson is the VP for Good afternoon po sa lahat po na nandito, especially po sa honorable senators and congressman natin. Una po, yung huling-huling statement po niya na sinabi na lahat daw po ng nag-apply in-absorb. Just to let you know po, ako po ang unang-unang nag-apply sa CF New Coast po. And as of now po, nakapasa po ako sa first interview pero yung second interview po hindi na po ako nabalikan. Marami na pong na-absorb pero hindi pa po ako nababalikan ng New Coast. Ilan po yung hindi na-absorb, Mr. Samson? Sir, sa 938 po na nag-apply po, sa 938 po na tinanggal po nila, hindi po nila na-meet yung requirement po na mag-absorb ng 50%. And take note po, 50% lang. opo, ang nilagay po nila sa provisionary license po kasi is 50%. So, New Coast is required to absorb 50% of the employees po who are existing na nagtatrabaho po sa New Coast, PAGCOR New Coast. Ngayon po, hindi po nila na-meet yun. Kasi po, hindi naman po, una po, hindi po kami in-absorb. Ano po natin, himayin po natin para mas maganda. Ang ginawa po kasi ng New Coast management is pinag-apply po nila kami imbis na inabsorb po nila kami. Magkaiba po kasi yun. So ang nakalagay po sa PL is to absorb the employees. Ang ginawa po nila is pinag-apply kami. Okay. So therefore, Mr. Salvosa, ang gusto ko mangyari dito, lahat, 100, not 50%, lahat ng mga empleyado sa PAGCOR na dapat ma-absorb nitong casino na nag-privatize na at binento niya na sa private, maliban na lang of course dun sa mga empleyado na may mga problema. Okay? May mga administrative problem. Pero kung wala, dapat they all should be absorbed. Wala na application, dapat automatic na. Mr. Chair, kaya po may application yan kasi may tatlong option na ibinigay doon sa empleyado. So we wouldn't know kung ano ang gusto nila doon sa tatlong option. Yung tatlong option po kasi is mag-apply sila sa bagong operator, mag-apply ulit or magpa-placement doon sa mga natitirang position sa PAGCOR, or magtumanggap ng retirement or redundancy. So kung hindi ho sila positively pipili noong any of the three, hindi po namin malalaman. Mr. Salvosa, kasasabi nga lang kanina Mr. Samson na hanggang ngayon, naka-second interview na siya, hindi na siya binalikan. At yung 50% requirement na i-absorb yung mga PAGCOR employees nung na-privatize na casino, hindi nasusunod. Ang gusto ko mangyari, 100% dapat i-absorb. And I understand na yung owners may karapatan na mag-hire ng kanyang mga tao. Siguro sa management, okay yan. Gusto maglagay ng mga manager niya, mga VP niya, karapatan yun. Pero dapat yung mga PAGCOR employees na matagal na sa work sa casino, meron silang security of tenure, respetuhin yun. Mr. Chair, kaya po hindi naabot yung 50% ay kakaunti ang nag-apply sa MSPI.
It's not Kukunti. the fault of MSBI. Mr. Samson, kukunti lang daw nag-apply sa inyo? Yun nga po yung problema, Senator Raffy. Kaya po kasi konti ang nag-a-apply is hindi naman po ina-absorb yung employees. Ino-offeran po sila ng mas mababa dun sa tinatanggap nila. For example po, ang common salary po halimbawa ng isang empleyado or ang common income po, wag na salary, income po para makatotohanan. As halimbawa is 20,000. Ang ino-offer lang po ni MSBI is 10,000. Ay, lokohan So yun. ang layo po ng diferensya, Mr. Kahit na sino tatanggi. Yes po. Kaya Kaya po kumikita ko marami- ng 20,000 noon, dididimot mo ako. Tagal-tagal ko na sa pagkod, magdidimot ako, 10,000 na lang. Hindi ako papayag. Kaya pala, hindi na nangyari yung kagustuhan nila na 100% absorb. Kayo, 50% nga, hindi nyo na kaya. At saka, Senator Raffy, correct ko lang din po yung mga sinabi ni attorney kanina. Sabi po niya, nagsimula daw po yung information drive nila during the town hall. Correct ko lang po yun, hindi po totoo yun. Kasi po, So, ibig sabihin, sinungaling to? yes po, yes po. Sinungaling ka pala, Yes Attorney po. Salvosa. Kasi po, simula pa lang po nung briefing, bago pa po magkaroon ng town hall, kinokondisyon na po nila kami na magpa-privatize kami. So, as early as So, May, the town hall meeting happened or it did not happen? the town hall meeting happened, sir. Pero, It happened. again, prior to that po, kinokondisyon na nga po nila kami. Wala pa pong ano. Tsaka, sir, wala po silang nilabas na black and white. Puro po yan, verbal lang. Doon sa town hall meeting, meron ba yung exchanges of discussion? Sir, debates? eto po. Meron po kaming exchanges of discussion. Hiningan po namin sila ng minutes of the meeting. Hiningan po namin sila ng mga requirements, yung mga PL, MOA. Up to now po, hindi pa po nila nire-release sa amin yun. Okay, so pinayagan ho ba kayo doon sa town hall meeting na magtanong? Yes, sir. Ano po? Sinagot nila? Di po nila sinagot direkta. Kasi nga po, hindi daw po sila lawyer or ano. So, hindi mga kayo ganun po, satisfied? ano. Oh, hindi po, sir. Hindi po talaga. So, bali useless po yung town hall meeting na yun, Attorney Salvosa. Your Honor, please, the whole board and the chairman was in the town hall meeting. It was the chairman who was presiding in the town hall meeting. I was there, Your Honor. I was answering questions of the employees. The HR was there. The licensing was there. So, I don't know why hindi raw sila pinayagang... Mr. Samson? Sir, tulad niyan, sir. Nandun po siya. Kung maalala po niya, tinanong po siya ng isang pit supervisor namin during the start of the session of the town hall. Tinanong po siya directly, can you assure us na magkakaroon kami ng security of tenure? You can ask him ano pong sinagot niya nun. Ano pong sinagot niyo, Attorney? Ang sabi ko, Your Honor, merong trabaho para sa kanila. Hindi nga, can you assure? Ang tanong, dapat yes or no? Yun lang po ang sabi ko. Because I cannot, siyempre mag-a-apply sila, Your Honor. Hindi ko sasabihin na desisyon ng isang kumpanya. Pero dapat i-guarantee nyo, Mr. Salvosa, kayo yung pagkore. Kasi kung ayaw yung bigyan ng license yung nag-a-apply para ng casino, na private franchisee or franchise, magkaroon ng private franchise sa casino, pag yung walang magagawa yun. Yes, So Mr. it's Chair. you call the shots. Pwede yung sabihin, sige, bago namin kayo aprobahan, kailangan i-absorb nyo certain numbers of employees. Yes, Mr. Pwede yung Chair. ilagay doon sa kontrata. Kasama ko At yun sa usapan. walang magagawa itong mga gustong mag-apply ng casino. Yes, Mr. Magkaroon Chair, ng but- casino. Yun nga, we still give the new licensee the discretion to choose kung sino ang kanilang empleyadong i-hire. We cannot force them to do that. Nobody, I think, could force them to do that. No, sir. I beg to disagree. These people na matagal ang tatrabaho sa PAGCOR, as long as wala silang problema administrative, wala silang administrative case, at okay yung kanilang record, for me, dapat i-absorb sila 100%. Maliban na lang doon sa may mga pagkakasala, maliban doon sa mga tamad, siyempre may mga annual review, di ba, yung mga employee, then ibibigay yun sa bagong gusto mag-apply ng para maging licensing, casino license sa PAGCOR. Tingnan niya. Okay? Yung mga may record, huwag niya absorb, pero yung walang mga record, malinis, at 100% rate, kailangan ma-absorb yun. Pwede yung ilagay yun sa kontrata niyo. Walang magagawa yung gustong mag-apply ng license. Walang magagawa. Yes, Mr. Chair. Nakalagay naman na, nandun naman sa ano yun, talagang mag-absorb sila. Now, as to the one issue na mabliit daw yung sahod, well, Mr. Chair, PAGCOR has been there for 40 years. Siyempre, through the years, tumataas yung benefits namin. Comparing them to essentially a startup. Siyempre, yung parang bata yan, gumagapang pala ngayon, Your Honor, yung kumpanya. Actually, that is what happened with the Entertainment City. Noong magbubukas ng Entertainment City, naglipatan yung mga taga-PAGCOR. They did not take any mas malaking sahod. But they took the opportunity to be the pioneers of that operation. So, yun lang po. Yung sinasabi niyo po, Mr. Samson, na 20,000 ang kinikita niyo. Ano to? Plus tip? Sweldo? Sir, ano lang po yung hypothetical po, sir. Hindi niyo binibilang dito yung tip. Hindi po namin, kumbaga, Yung in-explain sweldo ko lang. lang po sa inyo yung difference. Hindi po yung exact figures kasi iba-iba po. Okay, yun. sige. Alam ba, sa isang regular na casino employee,
nagsisweldo ng 20,000? Bali sir, ano po, ako po, kasi napag-iwanan po yung sahod ko eh. Ang basic salary ko po is 10,598.98. 10,500. 10,598.98 po. Ganun po kababa. Wala sa minimum yan. Yes sir. Yun At ang kinikita ng Pagcor, bilyones, tapos below minimum, talo ka pa ng security guard. Yes, sir. Mas malaki pang sweldo ko sa kasambahay ko Yes sir. at driver ko. Mr. Chair. Ba't ganun? 10,500. Mr. Chair, that is the basic salary. But, as I said, through the years, may mga benefits na binibigay ang Pagcor. Ano po yung mga benefits, sir? Magkano ho ang apps niya? Nadodoble ho yan eh. Because merong nanggagaling sa Provident Fund. Merong healthcare. Merong, Ito yung concern ko po sa take-home pay. yung take home pay ko kasi, yun nga ho, doble Kahit yun. pa sabihin natin sa tagtari mo ng benefits, health benefits and all, pero pag uwi niya ng bahay niya, 10,500 ang tatanggap niya sa isang buwan, kulang po yun. Mr. Chair, Sa isang pamilya na dalawang anak. Mr. Chair, ang sabi ko nga ho, doble yun. Because of that release dun sa Provident Magkano po magkano take-home pay niyo po? Sir, una po muna. Magkano po yung regular? Ano po magsasabi kasi matagal na po ako sa Pagcor since 1986. Ang basic salary ko is 15,500. Mayroon din akong allowance lang. Kasi hindi mo naman pwede makompute yung allowance sa retirement pay. Sandali po, sa 15,500 lang sweldo niya, ilang taon na kayo sa Pagcor? 37 years. Sa 37 years, hanggang ngayon, 15,700 lang sweldo niya. Wala pa sa minimum. Again, Mr. Chair, that is the basic. Regardless, sir. No. No. Basic is basic. Sige, naintindihan ko ang basic. Pero dapat, ang basic pay niya, dahil 37 years na siya sa Pagcor, hindi na dapat 15,700. Your Honor, that was the way it was structured by previous administrations na... Well, then baguhin natin tong structure ninyo. Yes, Mr. Chair, but we are, because there is the GCG law since 2010, hindi ho namin mabago. We are just now applying for the CPCS. Pag nabago ho po yung CPCS, doon po lataas yung basic. But we have to go through that process, Mr. Chair. Yung mga matataas ng opisyal sa Pagcor, nagsiyaman na naging bilyonaryo na, alam niyo naman yan eh. Samantala itong mga empleyado, yung napapakanda ko ba, meron kayong mga empleyado, mga boss niyo dyan, pag lumabas sa kalye, 10 caravan na bodyguards. Bakit magbabodyguard pag karami-rami? Takot ba siya na, dahil kumikita ng limpak-limpak sa lapi, samantala yung mga tao niya, bareng-bareng kinikita. Ang naging problema namin since 2010, Your Honor, yung pong CPCS. No, sir. Well, we have to revisit that CPS law kung batas ba yan para magkaroon ng adjustment at ito mga employees sa Pagcor na pagkatagal-tagal, 37 years, 15,000 pa lang, Senator Coco. I'd like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel. 15,700 you said? 15,500 po. 15,500, Senator Coco. 37 years. 37 years. Yung kanyang basic pay. Hindi makatarungan yan. Sabi mo meron batas, well, I'd like to see that law and we'll revisit that and change that. Amend that. Para pumantay sa industry standard yung kanilang sweldo. Yes, sir. Mr. Tungkol Alfred. po sa sinasabi niyang CPCS na ginagawa sa ngayon, since naglalabas si President Rodrigo Duterte ng Executive Order 150 ng 2021, October. Pero ang nagtatanong po ako sa GCG, bakit hanggang ngayon hindi pa napapatupad sa amin ng CPCS? Samantalang kami na lang ata ang GOCC na hindi nabibigyan ng ATI o ng CPCS authority to implement. Ang sabi po sa akin ng GCG, dinidribble daw po ng Pagcor para hindi matuloy ang CPCS. Ayan, bakit nyo dinidribble, Mr. Chair, Salvosa? hindi ho totoo dinidribble namin. Actually, minamadali ho yan. Kung minamadali, sana wala na sila dito kaya, hindi sila magreklamo. Actually ho, hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanyang dinidribble ng Pagcor. Sino nagsabi sa inyo na dinidribble? Ang head executive assistant po ni dating chairman ng GCG, ni Commissioner Quiros, Justice Quiros. Ang nagsabi po sa akin, si Attorney Ramos Reyes, na kung nagpapasa po sila, pero kulang. Anin mo yung kulang kung hindi naman ma-aproban. So ang tingin po ni Attorney Ramos, dinidribble. Kasi kung kinukumpleto nila ang pagpasa ng mga papel, automatic ma-aproban po. Attorney Salvosa. Your Honor, please, I think that if that is the perception of the person, it's not reflective of the position of the agency. Sir, yung sinasabi mo, it's that the perception, para sa akin, hindi mahalaga yun. Mahalaga rito na meron silang mga sinasabi, supported by facts, na 37 years na sila, 15,500 pa lamang ang kanyang basic. Ikaw, Mr. Samson, ilang taong ka na?
sa PAGCOR? Sir, by April 16 po, I will turn 12 years na po sa organization. Ito naman, 12 years na, ang basic salary niya, 10,500 pesos. Mas malaki pang sweldo ng kasambahay ko. Actually nga ho, Mas sir, malaki pang basic na sweldo ng kasambahay ko sa 10,500. Ito'y 12 years na sa inyo. At kumikita ang PAGCOR ng bilyones. actually ho, sir, yun nga po ang sinasabi ko. That is how the benefits package and the compensation package. Nasa batas ba yan? Hindi po, kasi before the GCG, Hindi nga, nasa batas ba yan? So, sa PAGCOR lang na ano yan? noon po kasi ang No, before, tanongin ko, wala sa batas. Your Honor. So, kayo lang gumawa-gawa. Your Honor, ng batas. No, yes or no lang. Kayo nasa lang batas gumawa. po, Your Honor. Anong klase? Anong batas? Doon po sa charter ng PAGCOR may nakalagay pong provision that personnel policies of PAGCOR shall be governed by the board. Governed by the board. So, kung kanon, governed by the board, kayo dyan sa board, sabihin nyo kung magkano yung dapat maging basic nila, that should be up to the market standard. Industry standard. Wala sa industry standard to. 37 years, 15,500 pa lang yung kanyang basic. 12 years, 10,500 yung kanyang basic. Kayo lang pala dyan sa board ang gumagawa ng patakaran. Your So, Honor, baguhin yung patakaran. Sino ba yung mga nasa board? Magkano ba sweldo ng board? Ikaw, member ka ng board. hindi po. Magkano sweldo ng board? Isang member, magbigay ka ng example. Wala akong sweldo, allowance lang po. Magkano allowance per meeting? Kasi alam ko, per board meeting, magkano? Hindi ko po alam, Your Honor. No, imposible. Miss Sharon Quintanilla, magkano? Huwag ka magsinungaling dito. Tumas ka kayo, tumayo kayo, magkano kayo? Ipaut niya ito. Comsec. Mag-out mga to. Sir, kukunin ko lang po yung specific. No, mag-out ka muna. Comsec. Ipapatayuin mga to pagkatagpag-court, mag-out taking. Can you please all stand up from people from PAGCOR? Can you raise your right hand? Pati witness, of course. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this committee hearing? Thank you. Okay, Mr. Sharon Quintanilla, yung sweldo ng board sigun sa pag merong board meeting. Tama? Meron pong allowed na amount lang po per meeting po nilang Kaya nga, mga. magkano yung kanilang allowed per meeting? Balikan ko lang po kayo, kukunin ko lang po yung exact amount. Ilang minuto? Saglit lang po, sir. Okay. May message lang. So ibig sabihin, tuwing board meeting na meron silang sweldo. Pag walang board meeting, wala silang sweldo. Yes, sir. On top of that, wala po silang ibang nakukuha. Magka- Pero on top of that po, meron silang nakukuhang performance-based incentive And na annual lang po. Pero magka- subject po sa approval pa din po ng GCG. I know, pero magkano yung performance? Variable po yung amount. Magkano yung average? I think yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang po. Oh, tangina. Ay, sorry. 1 million performance. A year po yun, sir. Kaya nga, performance lang ito, pero pa doon sa per board meeting, attendance board meeting. So 1 million. If we are No, annually, para sa kanila tinatawag na performance rating, na lahat naman sila nakakatanggap. ay depende po kung mamimit po namin yung Of requirements. course, mamimit yun, dahil kayo lang eh. Meron po kasing required na makakuha kami ng at least No, 90% i-divide nyo nga yung 1 ng million aming divided by performance 12. po. Ha? Subject to GCG Oh, kita approval mo, po siya. lumilitaw na 80,000 a month na pumupunta lang to tuwing may meeting. Eh kung once a month lang yung meeting, ang laking pera tinatanggap. Samantalang ito, nagpapakandak Cuba, araw-araw, nandun sa PAGCOR, umulan, uminit, bumagyo, nandun sila. Per meeting meron pa. Mr. Chairman, Kaya nga, per meeting magkukumit meron sila. pa. Kaya nga, Meron pa. magkano per Iba meeting? iba O ngayon, malalabas yung kabalastugan nyo dyan sa PAGCOR. Hindi, meron yan. Alam ko malaking per meeting eh. By the thousands yan eh. Samantalang ito sila ang dahilan kung bakit kayo nakakatanggap ng mga per meeting na yan na kung magkano libo at yung performance rating na by the millions because of them. Without them, wala yun. Kayo. Di ba? Oh, ngayon, tell me, magkano? Sige, so performance rating, sabi nyo, is 1 million. Yung sabi mo, depende pa. No, bullshit. Ay, sorry. Hindi ako maniniwala. Kayo dyan, pwede kayo maglutuan. Kayo sabihin, ikaw 1 million performance rating, ikaw 1.5. Ikaw, kunya 500, pare naman, pat 500. 1 million na rin ako. O sige, 1 million ka na rin. Kayo lang dyan eh. Pag nagme-meeting kayo, hindi naman in public, unless you make it in public. Sige. I-open ko yung wanted sa radyo ko na programa. Mag-board meeting kayo. Nainig ng buong Pilipinas. Para malaman natin na wala kayong lokohan. Or at least, gawin yung public. Sige. Hindi naman national security yan, di ba? O, kailangan dapat open to the public yung inyong board meeting.
Para malaman namin kung ano yung mga pinag-usapan nyo dyan. O magkano po, Ma'am Quintanilla? Magkano ang, so okay na tayo doon, average daw, Senator Coco, 1 million annual performance rating ng isang board member. Ngayon, 1 million. Bukod sa 1 million, meron pa yung per attendance ng board meeting. How much? Huwag ka magsinungaling, taking ka, mahirap makulong sa baba. You are the VP of Finance. Dapat alam mo na ito noon pa. Grabe ka naman, ma'am. You came here not prepared. Dapat, ma'am, Meron bilang po kasi finance, amount per meeting and then may maximum pong amount na kahit lumagpas po yung ilang meeting, may cap po siya. So just to be sure po, okay. kukunin ko po yung data po. So, gusto ko magkano yung natatanggap average per ilang bang meeting sa isang buwan? Ilang board meeting sa isang buwan? Weekly po, merong pong... 4. Wow. Ito na. Magkakabulgara na. 4 times a week. A month. Okay. Ang tanong, magkano per board meeting? Ako, hulaan ko. 50,000 per board meeting yan. 200,000 a month. 50, hintay na. Pero ako hulaan to. 50,000 yan per board meeting a month. Napapatawa ka. Kung sa SSS ka, mas mataas pa. Kayo pa kaya. Sa mga SSS, hindi lang 60,000 pata sa SSS board members. O kayo sa PAGCOR, mas malaki kasi sugal kayo pera kayo. Yes, Mr. Alvarez. Ang alam po namin ay twice a week sila nagbi-meeting. Hindi, sabi niya 4 times a week daw Hindi, 4 times a month. twice a week sa week. Kaya, Twice a week. So, Opo. 8 times. opo. Oh. Yun ang alam po namin. O, 2 times. Naku. Milyones kada buwan ang kinikita ng mga to. Mr. Chair, 2 times once a week. lang po talaga. Ha? Once a week lang po talaga. Okay. Sir, pa-clarify na lang po. Kasi hindi po kami nagkakamali. Tuwing Tuesday, may execom po na nangyayari. And then kapag Thursday naman po, board meeting. So, alam po namin. Sa Execom, nandun yung mga board members. Yes po. O, twice a week. Hindi ko kasi board meeting yon. That's executive committee. Pero may bayad pag umatin sila ng executive committee. Meron yun. Imposible walang bayad. Of course, compensated sila. Come on. Pati ba naman ako lulukuhin nyo? May honorarium yun. Ang lagay, itong mga board members pupunta sa PAGCOR para sa executive com na wala silang pakonsuelo. Meron yun. So, Sir, if I may answer na po. 70 million. Okay. So, mamaya to si Chairman. So Ito, for yung board. every EXCOM meeting po, 24,000 po yung gross na per dime. 24. Pero inaman po, maximum Ito, 24 per executive execom. yes po, but So, that's inaman, for 4 times. Mamaya. So, in a month. 48 lang po kasi naka-maximum po siya ng 48 in a month. So, 48 in a month. Doon sa execom. Yes Doon po. sa board meeting. And sa board po, sir, 40K per board with maximum of 80K per month. Okay, sige. 80 plus 48? 28 po. 128 ang per month ng isang board member. Plus, yung 1 million a year, so i-divide mo yan sa 12, 80,000. So equals to 200,000 a month ang sweldo ng mga board members ninyo. Kahit na ito'y bago lang pasok, ka-appoint lang, na most of them were accommodations. Na walang ka-experience tungkol sa pagsusugal, walang experience sa gaming, pinabili ng suka dyan sa sari-sari store at nakita ng padrino, halika rito, pasok ka sa PAGCOR. Pinasok, and yet tatanggap ng 208,000 samantalang ito, sila, then 27 years, 12 years, below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? At kayo dyan sa board, ang nagde-decide pala. Kayo nang papakasasa sa pera na pinagpapagulan nila. Hindi ba kabalastugan yan? Sir, if I may answer din po, yun po kasing compensation ni PAGCOR ay hindi po kami allowed na basta nagtataas. Subject po siya sa review at approval ng GCG and Anong board? other than the board po, plus meron pa din po tayong final na approval na kukunin sa Office of the President po. Kaya nga po, pero upon the recommendation of the board, kung ano yung rekomenda nyo, papayag naman siguro Office of the President, hindi naman sabihin ng Office of the President, hindi, below minimum wage na lang habang buhay yung mga taga-PAGCOR.
It is you sa board na gagawa ng recommendation, kung yung tamang recommendation, para sa inyong mga empleyado. Pag sinabi nyo sa Presidente, Mr. President, gusto namin every year tataas yung sweldo ng ating mga empleyado at dapat hindi sila minimum wage, kundi dapat up to the industry standard ang dapat sweldo nila. And of course, sasabihin ng Office of the President, alam mo sabihin ng Office of the President, masyado malaki yan. Kailangan apihin natin yung mga empleyado nyo, gawin natin 12,000 lang, 15,000 lang, kahit 37 years, walang pakialam. Meron bang ganong klaseng Presidente pag-iisip? Wala. Kayo lang dyan sa board. If I may answer din po din, we tried requesting din po yung mag-request, but since nagkaroon po ng possible implementation po ng CPCS, as far as I could recall po, meron pong unang CPCS na EO203 na na-defer po siya and eventually naging EO150. Ma'am! So every time po, No, stop, shut up, sorry. Kayo po dyan sa board, pag nagkaroon kayo ng mga board meeting, pwede kayo magpasa ng board resolution na para itong mga below minimum wage earners ninyo na pagkatagal-tagal na, tulungan nyo na mapaganda naman yung kanilang kalagayan at mapaayos yung kanilang sweldo dahil wala sa tama. And then you would submit that board resolution ninyo kung saan pamaayos siya ng gobyerno kasama Office of the President, and I'm sure maaprubahan yan. Nasa inyo mag-umpisa yan. Kaya nga po, naghihintay po kami na magkaroon ng authority to implement po sa PAGCOR noong pong CPCS o yung pong sinasabi ko kaninang EO150 po. Pero kayo ho ba ay nagbigay na ng recommendation, nagpasa ng recommendation? Kasi napakababa na po. For so many years pala, ilang administrasyon nang lumipas, hanggang ngayon, na iwanan panahon, below minimum wage pa rin sila. Meron bang gumawa sa inyo, man lang? Gano'ng katagal na po kayo sa PAGCOR? Mag 30 years na po. Magkano pong sweldo nyo? Ang basic pay ko po ay around 50K lang po. Dito. Ba't mo nila lang 50K? Malaki yan. Kumpara sa 12,000. Malayo. Siyempre, malayo ka pang benefits. Di ba? For all I know, baka mamaya meron pang on the side kay chairman o whatever. Anyway. Ma'am, ilang years ka na dyan, hindi mo malang naisip yung mga kasamahan mo na below minimum wage. Ginawa niyo pa sana ng paraan na mapataas yung kanang sweldo. 12,500. And how long you've been... Sorry po, ako po, 12 years sir, pero 10,590. 12 years, 10,500. Saka sir, hindi po ako yung pinakamababa Meron pong tumatanggap sa amin ng 12 years po, pero nasa 9,700 lang po. Same po kami ng trabaho, pero magkaiba po kami ng sahod. Kita niyo yan. Samantalang yung mga board of directors ninyo, pag isuma natin, pinaka-average, pinaka-minimum, of 208,000, twice a week lang mag-report. At karamihan sa kanila, I bet you, papaputol ko lahat ng daliri ko, marami sa kanila walang experience sa gaming. Accommodation lang, padrino lang. Inirekomenda ni Padrino Poncio Pilato Herodes. Sure ako dyan. And yet, tatanggap na 208,000. Ito, matagal na nagpapatakbo ng PAGCOR, below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? At alam niyo po yan. Wala man lang kayong ginawa. We tried requesting po pero sinabihan po kami na intayin na lang yung implementation po ng CPCS. Intayin for a long, long time. And you've been there for how many years again, ma'am? Yung pong sinasabi kong EO203 ay matagal na po siya pero na-defer and eventually na-aprobahan po nung time ng Duterte yung EO150. So, EU150, so naprobahan noon ng below minimum wage pa rin yung mga tao niyo? And lagi pong merong pong sinasabing moratorium, hindi ko lang po ma-recall kung So, ibig sabihin, lahat ng presidente pumapayag na apihin ang mga empleyado ng PAGCOR? Lahat ng presidente? Gusto? Sulatan natin si President Duterte kung tama yung pinagsabi mo. Was it explained to him thoroughly na, Mr. President, itong ni-request namin, ibig sabihin nito, below minimum wage ang tataasan natin yung sweldo ng mga PAGCOR employees, at sinabi ni Presidente, no, hindi, moratorium lang. Hindi naman po diretso yung sa OP. Laging nadaan po kami sa proseso kasi meron po kaming mga limitation, let's say kagaya po ng sa GCG. Pero nirecommend nyo po ba sa mga agency na binabanggit nyo na in-explain nyo rin doon na napakababa ang sweldo ng mga PAGCOR employees, way below minimum wage. Meron tayong batas sa minimum wage, remember? Meron tayong batas sa minimum wage. Tapos ngayon, kayo ay under sa government, entity. And yet, hindi nyo kayang sundin kung ano yung nakalagay sa batas? We tried to point it out po. In fact, even in one of the meetings po sa Malacanang, we highlighted that this is, ito lang po yung BIP or basic pay ng mga nakukuha ng PAGCOR. Pero still po, hindi po kami ganun na pagbigyan po ng pansin. Okay, so sinabi nyo sa Malacanang, sino dun sa Malacanang sinabihan nyo po?
Actually, in one of the meetings po specific with the GCG, kasi nga po, yung Hindi nga po, sino nga po doon at did you do it in writing in black and white? And I'd like to see a copy of that. Dahil kasi from now on, ako mismo, kung kinakailan pupunta ko in person sa Malacanang, ibibigay ko yon. time pa po ito ni dating President Noynoy Aquino and under the Nagyat admin po. We try to point out po na ganun lang po yung basic pay namin. Mahina po, kayo mag-explain. compared to other government agencies. Kaya nga po, mahina kayo mag-explain. Bakit hindi nyo kayang explain na maayos? Kasi kung it was properly explained na kailangan taasan na natin itong mga empleyado natin, below minimum wage sila, meron tayong batas na sinasabing dapat na sinusunod yung minimum wage sa gobyerno tayo, kailangan taasan na natin yung kanilang sweldo. Kung explain it properly, I'm sure yung Malacanang papayag. Sino ba naman hindi papayag na presidente na aapihin yung mga empleyado ng gobyerno? Hindi ko lang po ma-recall pero meron pong parang nilabas na issue na talagang hinalpo or sinuspend po yung mga possible na increase sa sweldo. So lahat po yon we tried kahit po yung realignment lang ng aming mga benefits pero still lagi pong nasasabi na hintayin na lang namin yung CPCS po. Okay, what the CPCS Ang stands problema po sa CPCS, sabi nga po ng taga-GCG, dinidribble. Kaya hanggang ngayon hindi pa napapatupad. Ayun. Yes, Mr. Samson. Sir, if I may po, regarding din po dun sa nagiging delay po sa CPCS implementation, ang problem po kasi namin sa PAGCOR, hindi po ini-incorporate yung mga employees sa planning pa lang. For example po, nung focus group discussion po, si Sir Oka po ay kasama po sa pagbuo po at pagbalangkas po ng batas para po dun sa CPCS implementation. Pero kasamaang palad po kasi, dahil po may galit sa kanyang administrasyon, hindi po siya hinahayaan na sumali po at makilahok dun sa paggawa po ng mga policies and namin pagdating po sa CPCS. Kaya nga po kung tatanungin niyo po sila ngayon, ang change management team po namin at ang technical working group po namin, wala po kaming representative sa rank and file na inelect po namin. Lahat po yun inappoint lang nila na sila lang. Ganun po kalala sa amin ngayon. Okay, so sa next hearing, COMSEC, imbitahan natin sino yung mga dapat imbitahan, Mr. Alvarez, sa tingin nyo, para mapabilis na itong approval sa action sa CPCS. Imbitahan po natin si chairman para Chairman, so I need Chairman Chairman Altenco here. si Gian po. Ako Sir, saka si Sean Cao. Sino si Sean Cao? Sir, bali ako na lang po ang mga persons involved po sa management, si SVP Dan Cecilio po, si Vice President Lito Domingo po, Okay. si VP for Legal, si Sir Rod Consolacion, tapos si Chairman po. Kasi Four of them. Apo, yun sa top ranks po, yun po talaga yung kailangan natin. Okay, meron siya Kasi- binabanggit sa Malacanang. Sino sa Malacanang na nagaharang? Miss Sharon. Kasi sabi mo, sabi sa Malacanang at meron taga Malacanang na nagsasabing hindi. Lagi pong nagagamit yung possible na implementation po ng Kapapakalan sa Malacanang. ay Sino po yung approving person doon sa Malacanang? Approving authority, aside from the President, of course. usually po ang nakukuha naming document ay galing po sa ES. Office of the Executive Secretary. Siya mismo ang nag-disapprove na tataasan yung sweldo. Meron po kaming mga request na meron po silang official na reply po. So, meron kayong request, official reply na hindi tinutugunan ni ES. Nami-mention po doon na we need Pero sino final approving authority? Are you saying ES? based on document, yun po yung nakita ko po. Siguro, COMSEC, we can invite a representative from the Executive Secretary's office for this. At saka yung binanggit yung apat Dagdag ko po sa invitation ang chairman po ng GCG. Na GCG. si Attorney Marcos, Okay. COMSEC, isama natin sa invitation. chairman po ng GCG, para malaman po natin, maliwanagan natin kung ano pong status ng PCPs Yes. namin sa... So, ulitin po natin, nakikinig yung COMSEC, GCG, Opo. okay. Tapos, si Chairman Altenco, okay. Senior Vice President Daniel Cecilio, Daniel Sicilion, Senior SVP ng PAGCOR. Vice President for Human Resources Angelito Domingo, I'm sorry po. Vice President for Human Resources Department, HR po, ang Angelito Domingo. Angelito Domingo, okay. And then yung Vice President po nila for Legal Counsel po, Legal Department po, si Sir Roderick Consolacion. Wala dito, konsolasyon. Okay, so sa next hearing, all these people will be here. They will be invited.
para matapos na itong problema. Go ahead po, Mr. Samson. Sir, balikan ko lang po, since ang naging initial issue naman po natin is yung pagkaka-determine po na redundant po kami, di ba? Sir, dineclare po nila kaming redundant effective February 18. Final po yun. Parang dinesisyonan na po nila kami. Pag sinabing redundant, what does it mean? Ang nakalagay po kasi sa letter, nandito po, dala ko po pala. Ito po yung certified true copy po ng redundancy letter namin. Ano pong sabi dyan? We hereby declare you redundant effective February 19. Ganun po ka-firm. Pakita natin kay Senator Coco, being a lawyer. Senator Coco, here's the copy. Okay. So, redundant means we don't need your services Yes, sir. anymore. Parang Dismissal and ayaw. gusto. Sir. Tulad nga po na sinabi niyo, sir, sinipak po kami. Sino pong nag-issue? Ang sabi po nga ni Chairman Altenco po sa amin nung isang town hall meeting, tsugi na kami. Sinabi niya yun? Tsugi na kayo? Tapos, tawag dito? Yung That is final and executory, sabi niya po. final and executory po. Redundancy. Dapat before the hearing pa ito. So anyway, Attorney Salvosa o Ms. Quintanilla, sino sasagot? Pinagsisiti on labor. Kayo po ang kasama sa inalagaan ko. Kayo po yung pinoprotektahan ko. And I will protect you. Maraming salamat po. Under my watch, you will be well protected. At itataya ko Kami po. pong mga mahigit 10,000 empleyado ng PAGCOR ay lubos ng papasalamat sa inyo at bigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita. Sige sir, isulat niyo po lahat na mahinain niyo. Ikaw po, Mr. Samson, gusto ko sabihin. Salamat po, sir. Kasi for the past months po, dinadamdam po talaga namin. Yung stress po na binigay sa amin, hindi talaga makatao. Isipin niyo, sir, Christmas party namin. Sinabihan kami ng chairman namin na, kayo, mag-practice na kayo, minom ng lambanog. Kasi mamaya wala na kasi bukas makalaw wala na kayong trabaho. Parang ganoon, sir. Parang walang sir eh. Napaka-inhumane kasi. Kaya ang sakit-sakit sa amin, sir. Christmas party yun. Yes, sir. Binigyan kayo ng Christmas masamang party balita. namin, ganun. Buti nga, sir, wala ako dun eh. Di ko mismo na-experience eh. Pero imagine niyo, sir, di ba? Andun kayo para So, sino nakarinig noon? Marami, sir. Sinabi niya po yun sa mic, sir eh. Ganun po siya ka-inhumane, sir. Ganun po sorry for the term, sir, pero kawalang hiya. Kawalang hiya po yung chairman namin. Sorry for the term po talaga. Talaga pong ganun. Sobrang... Kung totoo siya, sabi mo talagang walang hiya. Yes, sir. Pasensya na po kung yun po yung term, pero hindi ko po talaga kasi siya ma-describe bukod sa word na yun eh. Kasi talagang hindi niya po pinipigil yung sarili niya eh. Tapos, Kung sir, sa salitang kalye, tarantado yun. Kalye, hindi naman tayo sa kalye. So, walang hiya lang, okay na. Sige. And, okay, go ahead po, Mr. Samson. so yun, sir, parang napakasakit po sa amin. Comsec, strike niyo yung salitang tarantado, ano? Pakialis sa record. Okay, sige po. Tsaka, sir, I feel po na ngayon po na binigyan niyo po kami ng panahon, ng atensyon, ng aruga, pag-asa, sir. Marami po sa mga empleyado ngayon ng malamang umiyak o nagbubunyugi po. Kasi, sir, grabe po yung pinagdaanan namin, sir. Ito po nakaraang buwan po. Ang dami po sa amin na gusto na magpakamatay. Gusto nang umalis ng PAGCOR. May mga ganun, sir. May mga medical, wag po kayo mga sir. Yung mga medical certificate po nila, sir, ipe-present po namin sa committee na to para po malaman ninyo gaano po agrabe yung ginawa nila sa amin. Ako, sir, yung stress ko po, sir, dahil po sa ginawa nila sa akin, dinudugo po ako. Ganun po kalala. Tumatay po ako ng dugo. Kasi po, hindi po talaga makatarungan yung ginawa nila. Yun lang po. Mr. Salvosa, nakita mo, kung ikaw po nasa sitwasyon nila for so many years, naging loyal ka sa PAGCOR, ginawa mo yung narapat na gawin, trabaho mo, may family ka, umaasa sa iyo, and then all of a sudden, mababalitaan mo lang, masisibak ka na. How would you feel? Mr. Chair, kung ganoon ang situation, I would feel the same. Exactly. Di ba? Yan kasi, nagpapadalos-dalos kayo. Hindi nyo iniisip yung kapakanan ng inyong mga empleyado, ang nagpapakandakuba diyan sa PAGCOR dahilan para kumita ng PAGCOR ng lipak-lipak na salipi. Think of your people. Think of your people next time. Nainis ako dito sa mga board members ninyo. Anyway, sa susunod na hearing, gusto ko yung 4 na binanggit nila, ma-invite at mapag-usapan to once and for all yung tungkol sa problema nila, and then
magkakaroon kami ng botohan dito sa Senado tungkol doon sa sense of the committee na para temporary stop muna, and you have to explain to us bakit kailangan matanggal sila. You have to explain to us thoroughly, properly, mapaintindihan sa amin. At kapag hindi nyo ginawa yan, ipapakontempt ko kayo. Ipakukulong ko kayo sa baba. Kahit na inyong chairman pa. I don't care. Really. Walang binibaby-baby dito.